Isa lang tanong ko tungkol sa ikapo. Kahit yun, nasa Malacanang, di ba? Napaka-smooth ang Malacanang Team Bridges. 155. Kailangan ng kapo. At karamihan Para sa mga nakabalance congregation lang. ngayon, karamihan sa mga congregation yan ginagawa rin nilang 10% ang ikapo. Napaka-smooth. Palaging binabanggit yon sa mga pastors nga halos linggo-linggo. At alam ko naman nga, may ilang porsyento naman ang pastor diyan sa ikapo. Ang laman ko, sa dating daan wala yan. At gusto ko mapaliwanagan ako. At saka yung mga pastor palagi binabanggit yung ikapo, nga kailangan yan. Nga, aking gusto malaman kung saang chapter mabasa niya sa Bible na hindi na yan applicable. Yun lang ang tanong. Basahin po natin ang Hebreo 7:5, kapatid na Luz. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, magamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Sino ang inutusang kumuha ng ikapu sa bayan, kapatid na Mel? Ang inutusan pong kumuha ng ikapo sa bayan ang mga sa anak po ni Levi, kapatid na Eli, Na, na nagsisitanggap po ng katungkulang saserdote. so ang merong katungkulang kumuha ng ikapu, yung mga saserdotes Levitas. Yung mga anak ni Levi na saserdote, kumukuha ng ikapu sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid sa kanilang mga kapatid. Sa Bisaya. O kadtong sa mga anak ni Levi nga nanagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote, may sugo sa pagkuha sa mga ikapulo gikan sa mga tao sumala sa kasuguan nga gikan sa ilang mga igsoon bisan nagagikan kini sila sa mga hawak ni Abraham. Ayan, maliwanag na ang inutusan ng Diyos, mangolekta ng ikapo, yung tribo ni Levi na mga saserdote. Yun po ang may karapatang kumuha ng ikapo sa kanilang mga kapatid na Israelites. Ngayon, nung dumating po si Kristo, pinalitan na yung pagkasaserdote ng mga Levita. Ano po nangyari nung palitan? 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kainailangang palitan naman ang kautusan. Sa Bisaya, Kaysa nailisan ang pagkasaserdote, tungod sa kinahanglan usab ang kasuguan na ilisan. ayan, nung palitan yung pagkasaserdote, pinalitan din pati kautusan. Kaya yung mga kautusan, mga palatuntunan, kaakibat o kasama nung pagkasaserdote ng mga Levitas, pinalitan na rin yon, kapatid. Ang kasamang pinalitan ang ikapo. Kasi iisa yan sa batas ng mga saserdotes Levitas. Nung dumating si Kristo, hindi na po ikapo. Basahin natin ang 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa Bisaya, Ang tagsa-tagsa, ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing, dili nga adunay kasubo, bisan nga sa mga kinahanglan, kay gihigugma sa Dios ang humalatag nga malipayon. ayan, maliwanag po dyan, kapatid. Ang tagsa-tagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing, according to what his heart dictates. Ikapu ba yan? Hindi po ikapulo yan. Yan ang batas ni Kristo. Kung ano yung gustong ibigay ng puso mo na maligaya ka, sapagkat ang Diyos, gihigugma sa Diyos ang humalatag na malipayon. God loves a cheerful giver. Giver, not tither. Giver. So you give according to what your heart dictates. Let us read 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kita nyo, hindi ikapu yan. Alam mo kasi, kapatid, kung ikapu, dapat 10%, no more, no less. Eksakto dapat yon, kaya nga ikapu eh. Yang sinasabi ng Biblia, according to your heart, it can be less, it can be more. Di ba? That is the way it is in the Christian era.
kung ano yung gusto mong ibigay na ayon sa puso mo, maligaya ang puso mo, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang gawain, mahal mo ang kapwa mo tao, ikaw na ang bahalang magpasya kung magkano ibibigay mo. Yun ang ginawa ng mga taga-Tesalonika, yun ang ginawa ng mga taga-Macedonia. Pakinggan nyo sa 8 ng 2 Korinto. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nakita nyo kapatid, ang pag-aabuloy ng Kristiyano sa sariling kalooban. Minsan nga humihigit pa sa kaya nila eh. Sa sarili nilang kalooban, di sila dinidiktahan. Yan pong batas ng ikapo sa sacerdotes levitas yan. Hindi na yan ang batas ngayon sa panahong Kristiyano. Yan po ang nasa Biblia.